Bahagi isa ng mahiwagang librong pamana ng aswang ni Karunungang Itim sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Samar, tahimik at simple ang pamumuhay ng mga tao. Dito naninirahan si Elias, isang 24 na taong gulang na binata, ulila na sa ina at lumaki sa kalinga ng kanyang lolo Damian, isang kilalang ermitanyo sa lugar na bihirang lumabas at kadalasang kinatatakutan ng mga bata. Tahimik ngunit may pangambang bumabalot sa kanyang paligid. May mga kwento-kwento na ang kanyang lolo raw ay dating albularyo o baka raw aswang. Si Elias ay hindi naniniwala sa mga tsismis na ito. Mahal na mahal niya ang kanyang lolo at naniniwalang isa lamang itong matandang nagkukulong sa bahay dahil sa katandaan at kahinaan ng katawan. Ngunit isang araw, biglang pumanaw si Lolo Damian, tahimik, walang iniwang habilin, walang paliwanag. Isang gabi lamang, natagpuan siyang nakahandusay sa kanyang silid, malamig na at wala ng buhay. Habang abala ang mga kamag-anak at kapitbahay sa pag-aasikaso ng lamay, may dumating na isang matandang babae, may maitim na balat, baluktot ang likod, at may mga pulang bed sa leg. Siya ay halos hindi kilala ng mga tao sa baryo, ngunit tila kilalang kilala si Elias. Nilapitan siya nito at mahinang bumulong, kailangan mo na itong tanggapin. Handa ka na, Elias? Inabot ng matanda ang isang kahon na nakabalot sa tela ng sako, at may bakas ng lumang dugo sa gilid. Agad siyang nagtanong, ano po ito, inang? Ngunit hindi na siya sinagot. Lumakad palayo ang matanda at hindi na muling nakita sa baryo. Pagkatapos ng libing ni Lolo Damian, binuksan ni Elias ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang libro, kulay itim ang takip, may nakaukit na mga simbolo na hindi niya alam kung anong wika. Parang mga sinaunang sulat o irawies na galing sa ibang mundo. May amoy ito na hindi mawari, parang pinaghalong alikabok, langis, at usok. Nang hawakan niya ito, bigla siyang ginaw na ginaw. Para bang hinila ang kanyang kaluluwa papasok sa dilim. Hindi niya agad ito binasa. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi siya mapakali. May bumubulong sa kanyang isip tuwing gabi, mga salitang hindi niya maintindihan pero malinaw na malinaw niyang naririnig. Sa panaginip niya, lumalabas ang kanyang lolo, nakatayo sa ilalim ng isang puno ng balete, may hawak na parehong libro, at paulit-ulit na sinasabi, panahon na. Dahil sa kagustuhang maunawaan ng lahat, dinala niya ang libro sa isang propesor sa unibersidad sa lungsod na dating estudyante ni Lolo Damian. Ngunit nagulat siya sa reaksyon ng matanda. Saan mo nakuha to? Tanong nito na may nanginginig na tinig. Nang sinabi niyang pamana ito ng kanyang lolo, bigla na lang isinara ng propesor ang libro at mahigpit na nagbilin, huwag mo nang buksan ang librong ito. Itapon mo. Sunugin mo. Ito ay aklat ng kadiliman. Pero paano niya ito itatapon kung ito ang tanging naiwan sa kanya ng taong pinakamahalaga sa kanyang buhay? Pag-uwi niya, hindi na siya mapalagay. Isinara niya ang bintana, pinatay ang ilaw, at binuksan muli ang libro. Sa unang pahina, may nakasulat, ang sinumang humawak sa aklat na ito ay hindi na maibabalik sa dating katauhan. Sa ibaba nito ay may kakaibang tinta na pula, dugo ba ito? Hindi siya sigurado. Habang binabasa niya ang susunod na pahina, biglang lumamig ang paligid. May gumapang na anino sa dingding ng kanyang silid, at tila may mga matang nakatitig sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang tila may kapangyarihang bumabalot sa kanya, parang may apoy na sumisiklab sa kanyang mga palad, at ang kanyang pandinig ay nakakarinig na ng mga ingay mula sa malayo. Mga huni ng ibong hindi niya kilala, mga bulong ng mga patay. Hindi niya napansin na tumulo na ang kanyang dugo sa isang pahina ng libro. At doon nagsimula ang hindi na mapipigilang pagbabago. Kinabukasan, matapos mabasa ni Elias ang unang pahina ng mahiwagang libro, tila may nagbago sa paligid niya, hindi lang sa bahay kundi pati sa mismong baryo. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Ang mga ibon ay hindi na kumakanta sa umaga. Kahit ang mga aso, tahimik at nakabantay sa dilim na parang may hinihintay. Sa loob ng kanyang bahay, nagsimula na ring makaranas si Elias ng mga kababalaghan. Sa tuwing isasara niya ang libro at itatabi ito, natatagpuan niya itong muling nakabukas, minsan sa gitna ng kwarto, minsan sa ilalim ng kanyang kama. Minsan, habang natutulog siya, may naririnig siyang mga yapak sa labas ng kanyang kwarto, mga yapak na tila paa ng hayop o tao na hindi makatao. Nang lumaon, napansin din ito ng kanyang mga kapitbahay. Elias, napapansin kong madalas ka nang gising sa 10 oras ng gabi, sambit ni Aling Marta, isang matandang mahilig magmasid. At may mga inday na nanggagaling sa bahay niyo tuwing alas 12.
Isang gabi, dumalaw sa bahay niya si Mang Castor, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang baryo. May dala itong sako ng bawang at itim na kandila. Pagkapasok pa lamang sa bahay, bigla itong napahinto at napatingin sa itaas. May nararamdaman akong hindi tama rito, Elias, wika ni Mang Castor. Anong ginawa mo matapos mamatay si Damian? Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit hindi na kailangang magsalita, lumapit si Mang Castor sa mesa at nakita ang mahiwagang libro na bahagyang nakatago sa ilalim ng kumot. Agad itong umatras, parang nakuryente. Diyos ko! Huwag mong sabihin na binuksan mo yan, halos pasigaw ang matanda. Yan ang aklat ng karunungang itim. Sumpa yan, Elias. Hindi basta kaalaman ang laman yan, kundi kapangyarihang ginamit ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Nanlumo si Elias. Hindi ko po alam. Iniwan po ito ng lolo ko. Gusto ko lang po maintindihan kung sino talaga siya, totoo ngang may lahing aswang si Damian, sagot ni Mang Castor habang inilalabas ang kanyang mutya. Ngunit pinili niyang lumayo sa kadiliman. Kaya niya ikinulong ang aklat na yan sa loob ng sako at hindi kailanman muling binuksan. Binigyan kanya ng pagpipilian, Elias. Ngunit ang pagbukas mo sa aklat ay pagpili ng ibang landas. Habang nagsasalita si Mang Castor, biglang bumukas ang mga bintana. Umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Napailaw ang kandila ng kusa. At ang libro, bumuka ng mag-isa, nagpakita ng pahinang may mga hugis ng mata, tenga, at bibig. Para bang ito'y isang buhay na nilalang. Hindi na ito basta aklat, sabi ni Mang Castor. Isa na itong tulay-tulay ng kadiliman papunta sa ating mundo. Nang gabi ring iyon, sinubukang kunin ni Mang Castor ang libro upang sunugin, ngunit hindi niya ito mahawakan. Nagbabadya ang anino sa paligid at tila may nagbabantay. Biglang sumigaw si Elias, "Wag! Wag niyo pong hawakan." Naramdaman niyang may parte sa kanya na ayaw ihiwalay ang libro. Parang bahagi na ito ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ng gabing iyon, may kakaibang nangyari kay Elias. Sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang kanyang lolo, ngunit hindi na ito mukhang tao. Maputla ang balat, may mahahabang kuko, at pula ang mga mata. Ginising mo na ang sinumpang kaalaman, bulong nito. Wala nang atrasan. Maghanda ka, Elias. Dumating na ang panahon ng pagpili. Pagkagising niya, nanlilimahid sa pawis si Elias. Sa kanyang dibdib ay may bakas ng marka, isang bilog na may 3 tuldok sa gitna. Iyon din ang simbolong nakita niya sa gitna ng libro. Lumipas ang mga araw at patuloy ang pagbabago kay Elias. Mas lumalakas ang kanyang pandinig. Nakakarinig siya ng bulong kahit nasa kabilang bahay. Nakakakita siya ng anino ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Ngunit kasabay nito, lumalala rin ang kanyang pagkabalisa, parang may laging sumusunod sa kanya, kahit saan siya magpunta. Isang gabi, habang naglalakad sa gubat papunta sa balon upang umigib, may narinig siyang malalim na tinig, ibalik mo ang aklat o ang katawan mo ang magiging sisidlan. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi, ngunit sa kanyang harapan ay may sumalubong na nilalang, isang nilikha na mukhang tao, ngunit walang mukha, may mahahabang daliri, at nakabalot sa anino. Nakatayo ito sa harap ng kanyang bahay, at may hawak na sanga ng balete. Ang aklat ay hindi para sa mga mahihina. Isa kang tagapagmana, ngunit may kapalit ang lahat. Handa ka na ba? Tanong ng nilalang, hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa isip ni Elias. Naniga si Elias. Hindi siya nakagalaw. Ngunit sa loob ng kanyang bahay, lumitaw ang libro nakabukas muli, at sa pahina nito ay may nakasulat, isang pagsubok. Isa pang hakbang. Magsisimula na ang pagdurugo ng mundo. Sa mga sumunod na gabi matapos ang engkwentro sa nilalang sa harap ng kanyang bahay, tuluyang nagbago ang mundo ni Elias. Hindi na siya simpleng binata sa baryo, ngayon, isa na siyang tagapagmana ng isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Isang aklat na may sariling pag-isip, sariling layunin, at tila isang pintuan papunta sa mas malalim na bahagi ng mundo na hindi pangkaraniwan. Nagdesisyon siyang itago ang libro. Binalot niya ito sa tela at inilagay sa ilalim ng sahig, sa likod ng kanyang lumang aparador. Ngunit kahit anong gawin niya, muling lumilitaw ang aklat tuwing hating gabi, minsan sa ibabaw ng kanyang kama, minsan sa kanyang kandungan habang natutulog siya. Tila ba may koneksyon na silang dalawa? Isa nang hindi mababali at hindi malalabanan. Sa isang panaginip, dinala siya ng kanyang kamalayan sa isang lugar na tila wala sa mundong ibabaw. Madilim ang langit, parang laging takip silim.
Sa paligid ay puro tuyot na puno, at sa gitna, may isang malaking pintuang yari sa batong itim. Naroon ang kanyang lolo, nakatayo sa tabi ng pintuang iyon, may hawak na baston na may pulang mutya sa dulo. Elias, ito ang pintong binuksan ng unang tagapangalaga ng aklat, wika ng kanyang lolo. Sa loob nito ay ang mga karunungan ng mga naunang nilalang, hindi tao, hindi rin hayop. Mga nilikha na ginamit ang kaalaman upang gawin ang hindi dapat gawin. Kung hindi ito dapat gamitin, bakit mo ito iniwan sa akin? Tanong ni Elias. Upang ikaw ang magdesisyon. Hindi ko kinayang wasakin ang aklat. Ako ay naging bantay. Ngunit ikaw, apo, ikaw ay nilikha upang maging susi. Pagkagising ni Elias mula sa panaginip, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman, para bang isang parte ng kaluluwa niya ang naiwan sa loob ng dilim. At mula noon, tuwing gabi, nakakakita na siya ng mga bitak sa pader ng kanyang bahay, mga bitak na parang unti-unting nagiging siwang. At sa siwang, may mga matang nakasilip. Sa ikatlong gabi, hindi na siya pinatulog ng libro. Sa bawat pahina, may mga imahe ng mga ritual, ng pagsasakripisyo, ng mga katawan na lumulutang sa ere. Tila ba nagsusumamo ang aklat na buksan niya ang isang partikular na bahagi, ang pintuan ng karunungan ng lilim. Pinilit ni Elias na magpakatatag. Dinala niya muli ang aklat kina Mang Castor. Ngunit huli na ang lahat. Nang hawakan ng matandang albularyo ang libro, agad itong tinapon. Hindi na kita matutulungan, mariing wika nito. Ginising mo na ang mga espiritu ng ilalim. Ang tanging magagawa ko ay babalaan ka, huwag mong papasukin ang mga nilalang sa ating mundo. Kapag ginawa mo yan, wala nang makapipigil. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang nangyayaring kababalaghan sa baryo. Isang gabi, 3 manok ang natagpuang walang ulo, at ang kanilang dugo ay tila ginamit upang iguhit ang simbolo ng aklat sa pader ng isang bahay. Isang batang babae ang nagsabing may nakita siyang, lalaking itim ang mata, na bumubulong sa kanya sa likod ng kanilang bahay. At ang pinakakakilakilabot, may isang matandang babae na natagpuang patay, tuyo ang katawan, parang sinipsip ang laman at dugo. Pinaghinalaan si Elias ng ilang mga taga-baryo. Ngunit mas marami ang nanahimik dahil sa takot. Alam nilang may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito, at si Elias ang susi. Isang gabi, nagising si Elias na ang kanyang buong silid ay nakabalot sa dilim. Walang liwanag ang makapasok. Sa gitna ng kanyang silid, lumutang ang libro, bukas, at mula rito ay may unti-unting bumubukang liwanag, hindi maliwanag na puti, kundi maitim na liwanag, isang uri ng liwanag na sumusupsop sa lahat ng kulay sa paligid. Tila kusang gumagalaw ang kanyang katawan. Nilapitan niya ang aklat, at parang may humahatak sa kanyang mga kamay upang isagawa ang ritual na nakasaad sa pahina. May mga salitang bumubuo sa kanyang isip, hindi niya alam kung anong wika, ngunit nauunawaan niya ito. Parang isinusulat ng kanyang kaluluwa. Habang binibigkas ang mga salita, lumindol sa paligid. At biglang nagbukas ang pader sa kanyang silid, isang hiwa, isang siwang, at mula rito ay may lumabas na nilalang, mataas, payat, may balat na parang abo, at may 2 mata na umiikot sa kanyang ulo. Ito na ang nilalang na matagal nang pinipigilan ng aklat. Salamat, tagapagmana, wika ng nilalang sa boses na parang alingawngaw ng daan-daang tinig. Nagtaka si Elias. Bakit ako? Ano ang gusto ninyo sa akin? Dahil ikaw ang susi. At sa pagbubukas mo ng aklat, binuksan mo na rin ang pinto. Ngayon, ang mundo ninyo ay sa amin na. Sa gabing iyon, hindi lang isang nilalang ang lumabas. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng dilim, mula sa siwang ng pader, mula sa mga anino ng puno, at maging mula sa likod ng mga salamin. Ang pinto ng kadiliman ay tuluyan ng nabuksan. Matapos mabuksan ni Elias ang pinto ng kadiliman, nagsimula nang gumala sa buong baryo ang mga nilalang na hindi kilala ng tao, mga nilalang na dati nakakulong lamang sa mga anino ng lumang libro. Mula sa maliliit na siwang sa pader, mula sa mga punong animoy patay, at maging mula sa mga basag na salamin, isa-isang lumabas ang mga nilalang ng dilim. Ang baryo ni Elias, na dating tahimik at punang palay at kwento ng mga matatanda, ngayon ay ginawang laruan ng mga multo at nilalang ng itim na karunungan. Gabi-gabi, may mga pag-iyak na naririnig sa alapaap. Mga batang nawawala tuwing hating gabi, at kinabukasan ay natatagpuan sa gitna ng nyugan, walang malay, may mga marka sa balat na hugis, mga sinaunang simbolo. Ang mga alagang aso ay biglang naglalayas, ang mga manok ay hindi na nangingitlog, at ang mga kabayo ay tumatangging maglakad sa mga partikular na bahagi ng daan. May kakaiba sa hangin.
Para bang laging may nakatingin kahit sa loob ng mga bahay. Naging sentro ng tsismis si Elias. Marami ang naniniwalang siya ang dahilan ng lahat. Ngunit kakaunti lang ang naglakas loob na harapin siya dahil sa takot. Hindi na siya basta-basta tao sa paningin ng mga taga-baryo. Ang kanyang mga matay tila ba nagbabago tuwing hating gabi, at may mga narinig na boses na nanggagaling sa kanyang bakuran kahit wala siyang kausap. Isang gabi, nagkaroon ng kapulungan ang mga matatanda ng baryo. Nagtungo sila sa bahay ni Elias, dala ang mga lumang anting-anting, kandila, at dasal. Pinangunahan ito ni Tandang Loretta, ang pinakamatandang albularya na dati ayaw lumabas ng bahay. Ngunit ngayon, dala ng takot, siya mismo ang humarap. Elias, wika ni Tandang Loretta, kung tunay kang tao pa, isuko mo ang aklat. Ilibing natin. Sunugin. Takpan natin ng dasal at langis. Huwag mong hayaang magpatuloy ang sumpa. Ngunit tahimik si Elias. Nakaupo lang siya sa harap ng kanyang bahay. Hawak ang aklat. Para siyang nawala ng sariling kalooban. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang lapitan siya ni Tandang Loretta, bigla siyang nagsalita, ngunit hindi sa kanyang tinig. Hindi ko na siya hawak, wika ng isang tinig na malalim, malamig, at waring boses ng maraming nilalang na nagsasalita ng sabay-sabay. Ako na ngayon ang aklat. Sabay bumukas ang langit. Isang malakas na kulog ang yumanig sa baryo. Ang mga kandila sa paligid ay sabay-sabay na namatay. Ang mga dahon sa mga puno ay nalagas na parang may unos, kahit walang hangin. Ang mga matatanda ay nagsitakbuhan, nagdasal ng malalakas, at pilit na isinara ang kanilang mga tahanan. Nang gabing iyon, isang pamilya ang nawala. Mag-ina't isang sanggol. Kinabukasan, natagpuan silang tatlo sa ilalim ng punong balete, nakapaligid sa kanila ang itim na buhangin, at sa noo ng sanggol ay may simbolong mukhang mata na umiiyak ng dugo. Sa loob ng kanyang bahay, si Elias ay unti-unting nawawala sa kanyang dating sarili. Habang binubuklat niya ang libro, nararamdaman niyang parang tumutubo sa kanya ang kapangyarihan ng mga nilalang. Nakikita na niya ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata, mga aninong gumagala sa paligid ng baryo, mga kaluluwang hindi matahimik, at mga aswang na dati ay tago lamang sa kwento, ngayon nakikipag-usap na sa kanya. Isang gabi, dumating sa kanya ang isang matandang lalaki na may balbas na abot dibdib, suot ay kulay abong balabal, at may hawak na tungkod na may ulong ahas. Hindi niya ito kilala, ngunit tila ba matagal na niya itong hinihintay. Elias, wika ng matanda, ikaw na ang itinalagang tagapagbukas. Ngunit hindi mo palubos na nauunawaan ang papel mo. Ang aklat ay hindi lamang susi sa kadiliman, ito rin ay tulay papunta sa mga lihim na mundong matagal nang itinago sa mga mata ng tao. Bakit ako? Tanong ni Elias. Hindi ko ito hiningi. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Dahil ikaw ay isinilang sa dugo ng aswang at dugo ng albularyo, sagot ng matanda. Nasa iyo ang balance, at sa oras na pumili ka ng panig, magwawakas ang kasaysayan ng baryong ito, sa liwanag o sa dilim. Nang umalis ang matanda, iniwan nito ang isang babala. Kapag ang lahat ng nilalang ng aklat ay nakatuntong na sa mundong ito, hindi mo na sila maibabalik maliban na lamang kung ikaw mismo ang magsara sa pintuan, kahit kapalit ay ang sariling kaluluwa mo. Sa sumunod na gabi, nagtipon-tipon ang mga nilalang sa gitna ng gubat. Hindi lang isa o dalawa, kundi dose-dose ng mga nilalang na iba-iba ang anyo, may higanting itim na uwak na may ulo ng tao, may babaeng walang mukha, may batang laging umiiyak habang lumulutang. Lahat sila ay nakatingin kay Elias. Hinuhusgahan. Inaantay ang kanyang utos. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias na hindi na siya tao. Sa pagsapit ng ika-4 na gabi mula nang ganap na mabuksan ang mahiwagang aklat, halos hindi na makilala ang baryo ni na Elias. Ang dating masayang komunidad na puno ng halakhak ng mga bata at huni ng mga hayop ay napalitan ng katahimikang tila ba may humihigop ng buhay sa paligid. Ang langit ay palaging makulimlim kahit tanghaling tapat, at ang mga puno sa paligid ay tila tuyo at nanlilimahid sa itim na dagta. Sa mga mata ng mga ordinaryong taga-baryo, unti-unti silang nilalamon ng isang hindi maipaliwanag na takot. Wala na halos lumalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Ang mga kabataan ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas, at ang mga matatanda ay panay dasal at pagdidikit ng mga bawang, asin, at antigong anting-anting sa mga bintana at pintuan. Ngunit sa mata ni Elias, ang lahat ay malinaw. Para siyang binigyan ng pangatlong mata, isang kakayahang makakita sa pagitan ng mga mundo. Ang bawat anino ay may laman.
Ang bawat ingay ay may pinagmumulan. Nakikita niya ang mga nilalang na malayang gumagala sa baryo, nagpapanggap bilang mga ordinaryong tao, hayop o aninong sumusunod sa mga pader. At mas masahol pa rito, siya na ngayon ang kanilang ginagalang na pinuno. Ang aklat ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga kwento. Ito ay naging buhay, isang nilalang na humihinga at kumikilos. Kapag binubuksan ni Elias ang pahina, may kasamang hangin at boses na bumubulong sa kanyang tenga. Tinuturuan siya kung paano magpalit ng anyo, magpasunod ng isip, at magpalitaw ng mga nilalang mula sa mga anino. Dahil dito, nagkaroon ng tatlong uri ng tao sa baryo. Ang mga hindi na gumigising, sila ang mga inabot ng kadiliman sa gitna ng kanilang panaginip. Kinabukasan, natagpuan silang nakanganga, nakatitig sa kisame, at walang malay, para bang kinain ang kanilang kaluluwa. Ang mga nakakakita ngunit tahimik, sila ang mga nakaranas na makakita ng mga nilalang sa labas ng kanilang bintana, ngunit piniling tumahimik. Sa takot. Sa alinlangan. Baka raw kapag nagsalita sila, maging target sila ng mga nilalang. At ang mga nagsisisi ngunit huli na sila ang mga nagtangkang labanan si Elias. Ang mga nagtangkang sunugin ang libro, tumawag ng mga pari, o magdasal ng matinding orasyon. Isa-isa silang nawala o natagpuan na wala ng malay, may nakaukit na sinaunang wika sa kanilang likod. Ang baryo ay naging larangan ng eksperimento ng karunungang itim. Ang mga halaman ay naging buhay, gumagapang sa gabi. May mga ilog na kulay dugo tuwing kabilugan ng buwan. Minsan, isang gabi nagising ang buong baryo dahil sa pag-iyak ng isang punong kahoy. Totoo. Ang puno mismo ang umiiyak at ang dagta nito'y parang luha ng isang sanggol. Sa kabila ng lahat ng ito, si Elias ay unti-unting nabubuhay sa kapangyarihan. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na nanatiling naglalaban. Araw-araw siyang tinutukso ng libro, na yakapin ang buong kapangyarihan, upang gawing sentro ng kadiliman ang kanilang baryo. Ngunit sa gabi-gabi ring iyon, nananaginip si Elias ng isang batang umiiyak, at isang babaeng tinatawag ang kanyang pangalan, Elias bumalik ka, hanggang isang araw, may dumating na bagong nilalang, hindi aswang, hindi multo. Isa siyang batang babae na nakasuot ng puti, may mahabang buhok, at walang anino. Siya'y lumapit kay Elias habang ito'y naglalakad sa gitna ng mga nilalang sa gabi. Hindi mo naalala ang ina mo, Elias? Tanong ng bata. Napahinto si Elias. Ang tinig ng bata ay parang galing sa malalim na alaala. Bigla niyang naalala ang isang pangyayaring nilimot ng kanyang isipan, ang pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng isang nilalang, at ang sumpa ng ama niyang isang albularyong tumalikod sa liwanag. Ang baryo mong mahal ay nasa bingit ng tuluyang pagkalunod sa dilim, patuloy ng bata. Kung hahayaan mong lumaganap ang nilalaman ng libro, wala nang makakabawi sa kanila. Ikaw lang ang natitirang tagapagbantay, Elias. Nasa iyo ang pagpili. Mula sa likod ng bata ay nagsimulang lumabas ang liwanag, isang uri ng enerhiya na hindi karaniwan sa mundo ni Elias. Sumilay ang kulay ginto sa paligid ng bata, at ang mga nilalang sa likod ni Elias ay nag-umpisang umatras, parang natatakot. Sa unang pagkakataon, nakita niyang may bagay palang mas makapangyarihan pa sa dilim, at ito'y nagmumula sa isang inosenteng anyo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagsara ang langit. Nagdilim ang paligid. Nagwala ang mga nilalang. At ang batang babae ay biglang naglaho. Ang mga nilalang ay nag-umpisang sumigaw. Huwag kang maniwala sa liwanag. Panaginip lang iyon. Dito ka kabilang, Elias. Nang gabing iyon, muling bumalik si Elias sa kanyang bahay, dala ang mahiwagang libro. Sa kanyang harapan ay dalawang kandila, isa ay puti, isa ay itim. Nais niyang pumili. Ngunit para sa kanya, hindi sapat ang pagpili lang, kailangan niyang pagdaanan ang pagsubok ng aklat, upang malaman kung tunay pa rin siyang tao, o ganap na siyang halimaw. Sa susunod na bahagi, haharapin ni Elias ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao, ang pagsubok ng kaluluwa. Sa isang gabi ng lubos na katahimikan, habang ang langit ay natatakpan ng maiitim na ulap at ang hangin ay tila may dalang bulong ng libo-libong kaluluwa, sinimulan ni Elias ang isang ritual na matagal nang ipinagbabawal sa mundo ng mga albularyo, ang ipagsubok ng kaluluwa. Isang sinaunang seremonya na tanging mga nagtataglay ng itim na karunungan ang makakagawa, upang malaman kung ang kanilang puso ay tuluyan ng nabalot ng kadiliman o may natitira pang liwanag. Dala ang mahiwagang libro, umupo siya sa gitna ng bilog na guhit sa lupa, na binuo gamit ang abo ng mga tuyong dahon ng lagundi, dugo ng isang itim na manok, at tubig mula sa balon na matagal nang hindi ginagamit.
Sa kanyang harapan, ang dalawang kandila, itim at puti, ay sabay na sinindihan. Habang binubuksan ni Elias ang aklat, bigla itong kumislap at tila baga na buhay. Umikot ang mga pahina ng kusa, at isang matandang boses ang lumabas mula sa gitna nito, mababa, parang bulong ngunit pumapasok diretsyo sa kanyang isipan. Elias, kung tunay kang anak ng kadiliman, harapin mo ang sarili mong multo. Wala kang karapatang magturo ng landas kung ang sarili mong kaluluwa ay naliligaw. Sa isang iglap, hinigop siya ng isang makapal na usok. Nawalan siya ng malay at nagising sa isang kakaibang mundo, hindi ito langit, hindi rin impyerno. Isa itong lugar ng walang katapusang gabi, may amoy ng pagkabulok at malamig na hangin na sumisingaw mula sa ilalim ng lupa. Dito nagsimula ang kanyang pagsubok. Unang pagsubok, ang aninong Elias sa harapan niya ay lumitaw ang isang nilalang na eksaktong-eksaktong kamukha niya, ngunit masama ang mga mata, may ngiti ng demonyo, at nababalot ng usok ang katawan. Ako ang Elias na gusto mong maging, sabi nito. Malakas, kinatatakutan, at may kapangyarihang kayang paikutin ang mundo sa iisang utos lang. Sinubukan ni Elias na umatras, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Ang nilalang ay lumapit at pinilit siyang hawakan sa ulo. Nang magtagpo ang kanilang balat, biglang pumasok sa isipan ni Elias ang mga alaala ng kanyang masasamang gawa, ang mga inosenteng taong nasaktan niya, ang mga ginamit niya sa eksperimento, at ang mga pangakong tinalikuran niya alang-alang sa kapangyarihan. Para siyang binagsakan ng buong mundo. Halos mawalan siya ng ulirat. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng anino, naalala niya ang boses ng batang babae na bumisita sa kanya, Elias, bumalik ka. Sumigaw siya. Hindi ako ikaw. Hindi ako tulad mo. Sa lakas ng kanyang tinig, ang anino ay sumigaw ng malakas at nawasak, naglaho sa alikabok ng kadiliman. Ikalawang pagsubok, ang ina nagbago ang paligid. Ngayon, nasa harapan niya ang isang kubo, at sa loob, ang kanyang ina, nakaupo, tahimik na umiiyak. Nanlambot ang tuhod ni Elias. Matagal na niyang inilibing ang alaala ng kanyang ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para mapalayo siya sa sumpa ng kanilang lahi. Elias, mahinang wika ng kanyang ina, hindi ka isinilang para maging halimaw. May pagkakataon ka pang bumalik. Pero ina, sabi ni Elias, wala na akong halaga. Marami na akong nasaktan. Isa na akong kasangkapan ng dilim. Lumapit ang ina, hinawakan ang kanyang mukha at nagsabing, ang totoong lakas ay hindi ang kapangyarihang nagpapayuko sa iba. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tanggihan ang kasamaan, kahit kaya mong yakapin ito. At biglang naglaho ang imahe ng kanyang ina. Ngunit naiwan ang isang bagay sa kamay ni Elias, isang puting bulaklak na buhay sa gitna ng kadiliman. Sumisimbolo ito ng pag-asa, na kahit sa gitna ng dilim, may binhing hindi kailanman mamamatay. Ikatlong pagsubok, ang aklat ang panghuli at pinakamahirap na pagsubok ay ang harapin mismo ang aklat. Lumutang ito sa harap niya, bukas ang mga pahina, at ang boses nito ay mas malakas at mas agresibo kaysa dati. Isuko mo ang sarili mo sa akin, Elias. Gawin mo akong kabuuan mo. At ikaw ang magiging pinuno ng lahat ng may kapangyarihan sa mundong ito. Wala nang gutom. Wala nang takot. Ikaw ang magiging Diyos ng bagong daigdig. Tukso. Isa itong tukso na bumangon mula sa kanyang pinakamalalim na pagnanasa. Ngunit habang tinititigan niya ang aklat, naalala niya ang baryo. Ang mga taong unti-unting nawawala. Ang mga inosenteng na biktima ng kanyang kaalaman. Ang batang babae na walang anino. Ang ina niyang muling nagpakita. At ang sarili niyang tunay na pagkatao. Dahan-dahan, inilagay ni Elias ang puting bulaklak sa gitna ng aklat. Biglang nagsimulang umusok ang mga pahina, parang sinusunog ng liwanag mula sa bulaklak. Nagsigawan ang mga tinig sa aklat. Pilit nilang pinipigilan si Elias. Ngunit sa wakas, ang aklat ay biglang nagsara. Ang paligid ay lumiwanag. At si Elias ay nawalan ng ulirat. Pagbalik sa mundo, nagising si Elias sa loob ng kanyang kubo. Ang kandilang puti ay nakasindi pa rin habang ang itim ay unti-unting nauupos. Sa tabi niya, ang mahiwagang aklat, tahimik na, parang ordinaryong bagay na lamang. Ngunit alam ni Elias sa kanyang puso, hindi pa tapos ang laban. Napili niya ang daan ng liwanag, ngunit alam niyang may kapalit ito. At ang kapalit ay ang mismong libro, na kailangang tuluyan niyang isara, bago ito makahanap ng bagong biktima. Pagkatapos ng matinding espiritual na pagsubok ni Elias, ay tila nagising ang buong baryo mula sa isang matagal na bangungot.
Ang paligid ay muling nagkaroon ng kaunting liwanag, ang mga ibon ay nagsimulang umawit muli tuwing umaga, at ang malamig at mabigat na hangin ay napalitan ng preskong simoy na may amoy ng sariwang damo. Ngunit hindi ito nangangahulugang tapos na ang lahat. Sa halip, ito ay simula ng mas mahirap na yugto, ang muling pagbangon ng baryong minsang naging kulungan ng dilim. Ang baryo sa gitna ng takot, ang mga taong dati takot lumabas kapag lumubog na ang araw, ngayon ay pilit nagbubukas ng mga bintana. Ngunit ang trauma ng mga nagdaang taon ay hindi basta-basta mawawala. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay, at ang iba na may tila nawalan ng saysay sa buhay dahil sa takot at pag-aalinlangan. Lalo na si Mang Sito, ang matandang kilala sa baryo bilang tagabantay ng lumang punong balete. Siya ang unang lumapit kay Elias. Kung tunay mong sinara ang aklat na yan, sabi ni Mang Sito, habang tinuturo ang balot na kahon na laman ang mahiwagang libro, edi oras na rin para buksan natin muli ang bukal. Matagal na tayong walang malinis na tubig. Tumango si Elias. At panahon na rin para paghilumin natin ang mga sugat ng bawat isa. Muling pagkakaisa tinipon ni Elias ang mga kabataan sa baryo, pati na ang mga matatanda. Doon niya ipinagtapat ang lahat, kung paano niya nakuha ang libro, kung paano siya natutong gamitin ito, at kung paano niya muntik ng malamon ng kanyang sariling kasakiman. Ang una'y katahimikan. Tila walang makatingin sa kanya ng direkta. Ngunit ang unang lumapit ay si Aling Nena, ang ina ng batang nawawala. Kung hindi mo ginamit ang aklat para hanapin ang katotohanan, baka hanggang ngayon hindi pa namin alam ang sinapit ng anak ko, umiiyak niyang sabi. Isang-isa, lumapit ang mga tao. Sa pagitan ng galit at pangunawa, may unti-unting umusbong na damdamin, pagpapatawad. Mula roon, nagpasya si Elias na gamitin ang nalalabi niyang kaalaman para makatulong, hindi para manakot. Binigyan siya ng mga matatanda ng bagong papel, ang maging bagong tagapangalaga ng kaalaman. Hindi bilang isang mangkukulam, kundi bilang isang gabay. Paglinis sa lupang nadumisan kasama ang ilang mga albularyo mula sa mga karatig baryo, nagsagawa sila ng paglinis sa mga lugar na dating pinamugaran ng mga nilalang ng dilim. Sa ilalim ng liwanag ng araw, sinunog nila ang mga lumang ritual na kagamitan, ibinaon sa lupa ang mga anting-anting, at binasbasan ang bawat bahay. Maging ang punong balete ay binasbasan, hindi para sirain ito, kundi para ipanumbalik ang balanse sa kalikasan. Nag-organisa rin sila ng pagtitipon, isang maliit na kapistahan na may dasal, salo-salo, at pagkukwento. Dito na muling narinig ang tawa ng mga bata, ang musika ng tambol at gitara, at ang pag-asa sa mga mata ng matatanda. Ang kabataang tagapagmana habang tumutulong si Elias sa mga kabataan na matuto ng tunay na kaalaman ukol sa halamang gamot, espiritual na proteksyon, at pagmamalasakit sa kalikasan, isa sa kanila ang labis na naging interesado, si Lyra. Isang dalagitang may matalim na pakiramdam at malakas ang loob. Hindi lahat ng kaalaman ay masama, wika ni Elias sa kanya. Ang masama lang ay kung paano ito ginagamit. Pinagkatiwalaan ni Elias si Lyra ng ilang lumang tala na hindi bahagi ng aklat, kundi galing pa sa kanyang ina, mga gabay kung paano pagalingin ang sugat ng katawan at espiritu. Ang bantang nanatili, ngunit kahit na tila maayos na ang lahat, si Elias ay laging nagbabantay sa dilim. Ang aklat ay hindi niya sinunog, sapagkat alam niyang ang ganitong uri ng kaalaman ay hindi nawawala. Ang sinumang mapusok ay maaaring hanapin ito. Kaya't binalot niya ito sa maraming anting-anting, isinara sa isang kahong bakal na may ukit ng mga dasal sa Latin at baybayin, at ibinaon sa ilalim ng pinakamatandang puno sa baryo, kasabay ng panalangin na sana ay hindi na ito muling mahukay. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, biglang lumitaw ang batang babae, ang batang walang anino. Ngunit ngayon may anino na siya. Salamat, Elias, wika ng bata. Dahil pinili mong tumalikod, nakalaya na rin ako. At sa isang iglap, naglaho ito sa isang malinis na hangin. Panibagong pag-asa sa huling bahagi ng gabi, tumingin si Elias sa langit. Maliwanag ang buwan, ngunit hindi ito kasing putla ng dati. May liwanag na galing sa lupa, mula sa mga bahay ng taong muling natuto kung paano magmahal, magtiwala, at maniwala sa kabutihan. Alam niyang marami pa ring panganib sa mundo. Ngunit sa puso niya may kapayapaan na. At sa baryong minsang naging tahanan ng takot, unti-unti nang sumisibol ang pag-asa. Matapos ang katahimikan at unti-unting pagbangon ng baryo, akala ng lahat ay natuldukan na ang dilim. Ngunit sa bawat kasaysayang may kababalaghan, palaging may natitirang tanong, isang tanong na walang tiyak na sagot.
Ang panaginip ni Elias isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Elias, nagkaroon siya ng panaginip. Nasa isang malawak at madilim na kagubatan siya, at sa gitna nito ay naroon ang aklat, nakaangat sa ere, bumubukas ng kusa, at tila may hangin na naglalagas ng bawat pahina nito. Mula sa bawat pahina ay lumilitaw ang mga anyo ng nilalang na tila mula sa iba't ibang panahon, mga mata na walang mukha, mga taong may sungay, mga tinig ng mga nawawala na. Pagkabigla niyang nagising, pawis na pawis, humihinal, at tila may hapdi sa kanyang dibdib. At doon niya naalala ang babala ng kanyang lola bago ito pumanaw, ang karunungan ng dilim ay hindi basta itinatapon. Ito ay bumabalik. Pagpapasya ng isang tagapangalaga kinabukasan, agad niyang pinuntahan ang lugar kung saan niya inilibing ang mahiwagang aklat. Ngunit sa kanyang pagdating, may kakaiba na agad siyang naramdaman. Ang paligid ay tila malamig kahit tirik ang araw. At sa lupa, may mga bakas ng tila mga paa, ngunit ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga daliri ay matutulis, paurong ang direksyon ng hakbang, tila umaatras sa bawat hakbang. Hinukay niya ang lupa. Wala na ang kahon. Ang aklat ay nawala. Hindi niya alam kung sino ang kumuha at kung kailan ito muling bumangon. Ngunit alam niya hindi na siya ang tagapangalaga nito. Ang panibagong tagapagdala sa loob ng ilang linggo, nagsimula muling makaramdam ang mga tao ng kakaiba, mga alingawngaw sa gabi, mga aninong dumaraan sa gilid ng mga mata, mga batang biglang nagkakasakit at hindi malaman kung bakit. Lumapit si Lyra kay Elias. Hindi ko na po alam kung anong gagawin. Parang may bumalik, hindi parang, Lyra. May bumalik na talaga, mahinang sagot ni Elias. Sa puso ni Elias, alam niyang may bagong taglay ng aklat, posibleng isa sa mga taga-baryo, o isang dayo na natukso ng kapangyarihan. Ngunit hindi na ito maibabalik. Kaya't ipinasa niya kay Lyra ang mga natitirang tala, mga orasyon, at mga dasal, hindi upang lumaban sa dilim gamit ang dilim, kundi upang patatagin ang loob ng mga mamamayan. Hindi natin kayang habulin ang bawat banta, wika niya. Pero kaya nating sanayin ang bawat isa na huwag magpaalipin sa takot. Ang ulat ng albularyong galing sa ibang baryo lumipas ang isang buwan, isang matandang albularyo mula sa karatig na baryo ang dumating. Ayon sa kanya, may napadpad sa kanilang lugar, isang batang lalaki na ang katawan ay punong-puno ng marka ng mahika negra. Tahimik ito, ngunit madalas na sinasabi sa kanyang panaginip ang salitang, ituloy mo ang nasimulan. Pinuntahan ni Elias ang bata. Hindi niya kilala ang itsura nito, ngunit sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, may kakaibang init na dumaan sa kanyang katawan, tila galing sa aklat mismo. Hindi ikaw ang nagdesisyong ako ang pumili, biglang sambit ng bata. Ako ang pinili ng aklat. Nanlumo si Elias. Sa puso niya, gusto niyang sumigaw, gusto niyang agawin ang aklat at itapon ito sa kailaliman ng mundo. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Ang aklat ay may sariling kalooban. At kung pinili nito ang bata, walang sinuman ang makapipigil dito. Isang sumpang walang katapusan sa pag-uwi ni Elias, muling bumalik sa kanya ang tanong na matagal na niyang tinatago, kung ang kaalaman ba talaga ay dapat itago o ipasa. Alam niyang ang aklat ay hindi na mawawala. Maaaring mapunta ito sa mga kamay ng mabuti o muling gamitin ng mga mapaghangad. Ngunit hindi na niya kontrolado ang magiging kapalaran nito. Ang tanging magagawa niya ay maghanda sa sarili, sa bayan, at sa mga susunod na henerasyon. Ang itinagong babala sa huling pahina ng talaan na kanyang natanggap mula sa kanyang lola, may isang mensaheng nakasulat sa lumang tinta. Ang tunay na karunungan ay hindi nahahanap sa mga pahina ng aklat, kundi sa puso ng taong marunong tumanggi sa kapangyarihan. At doon siya nagdesisyon. Hindi niya pipilitin hanapin muli ang aklat. Ngunit hindi rin siya hihinto sa pagtuturo ng kabutihan, ng disiplina, at ng tamang paggamit ng anumang kaalaman. Panibagong simula muling nagbalik si Elias sa baryo. Ngayon ay isa na siyang ganap na guro. Hindi lang sa mga halamang gamot o sa pagbasa ng mga simbolo. Isa na rin siyang tagapagsalaysay ng kanilang kasaysayan, ang kwento ng isang mahiwagang aklat na nagbigay ng kapangyarihan at panganib sa iisang katawan. At tuwing gabi, bago matulog ang mga bata, isang kwento ang paulit-ulit na ipinapaalala, may isang aklat na umiikot sa mundo. Hindi ito nakatali sa isang tao lamang. Kung minsan, ito ay dumarating bilang pagsubok. Ang tanong kapag ito ay nasa iyong harapan, ano ang pipiliin mo? Kapangyarihan o kapayapaan? Sa baryong iyon, ang kwento ay naging gabay. At sa bawat henerasyong dumaraan, isa lang ang tiyak, ang kwento ay hindi matatapos hanggat may pumipili sa dilim.
Video 1.